Tito Dencho Love Story presents The Billionaire Son's Instant Bride, written by Alora. Kailangan ko ng pera. Hindi ako pwedeng mabaon sa utang, Dolpo. Kailangan kong gumawa ng paraan para magkaroon ako ng pambayad. Dahil kung hindi, makukulong ako. Urong-sulong si Marita habang kausap ang asawa na kasalukuyang umiinom ng beer. Alam mo kasing nangyari. Akala ko ba'y malaking pera makukuha mo tapos ngayon sasabihin mong may utang ka? Kumamot muna sa kanyang ulo si Marita bago sumagot sa asawa. Sinuwerte naman talaga ako. Nanalo na ako ng 1,000,000. Kaso itinaya ko lang at ang malas pa dahil nangutang ako kasi akala ko magtutuloy-tuloy ang swerte ko. Mali ko bang matatalo? Yan ang hirap sa'yo, Marita. Puro yan na lang ang hinaatupag mo. Hindi na paglilibang ang ginagawa mo. Lulong ka na. Ikaw, wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Asawa lang kita. Kahit ibenta kita at isangla, kulang na kulang pa yun para mabayaran lahat ng ibinigay ko sa'yo. Dahil hawak ni Dolfo ang beer noong mga sandaling iyon, malakas niya itong ibinagsak sa lamesa at saka humarap sa asawa. Ito na naman tayo Sinusumbat mo na naman sa akin ang mga ginawa mo na para bang wala akong naitulong sa'yo. Baka nakakalimutan mo na pinagpaguran ko lahat yun. Nagigsunod-sunudan ako sa ama mo. Tingin mo ba? Sapat na yon, Dolpo? Napakaganda ng buhay ko noon. Kung hindi sana ako sumama sa'yo, hindi sana ako magkakandabbaon sa utang at hindi ko sana ito mararanasan. So, ganon? Pinagsisihan mo na naging asawa mo ako. Oo, at sana, pinili ko na lang yung ipinapakasal sa akin ni Daddy di sana, ang pinoproblema ko lang ngayon ay kung papaano uubusin ang perang meron ako. At hindi na mo problema kung saan ako kukuha ng lentik na pampambayad na yan. Ngumisi ng nakakaloko si Dolpo. Idinaan niya na lamang sa tawa ang namumuong galit sa asawa. Grabe ka na talaga, Marita. Napakasama talaga ng ugali mo. Napaka-selfish mo. Nung pinili mo ko, pumayag ka yakapin ang buhay na meron ako. Tapos ngayon, itong gaganti mo? Minahal kita, Marita. Ibinigay ko sa iyo lahat. Nagpakapagod ako. Sandaling binalot ng katahimikan ang paligid. Hanggang sa muling magsalita si Dolfo. Sana, hindi makatagpo ng ganyang asawa ang anak mo. Sana'y hindi siya tingnan na mapapangasawa niya base sa estadyo niya sa buhay. Sana lang, Marita. Sana lang. Malalim na bumuntong hininga si Dolpo. Sinulyapan niya muna ang asawa bago siya maglakad palayo. Hoy! Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Sigaw ni Marita. Nakita niya kasing papalabas ng bahay ang kanyang asawa. Maghanap ako ng ibang trabaho para mabayaran kita. Nakakahiya kasi sa'yo. Sigaw ni Dolpo. Padabog niyang isinarado ang pinto bago tuluyang maglakad palayo. Kinabukasan. Oh, saan ka ba galing, Dolpo? Kagabi pa ako naghihintay sa'yo Talagang hindi ka umuwi, no? Galit na salubong ni Marita matapos pumasok ng pintuan ng kanilang kwarto ang asawa. Sino ba naman kasing gaganahang umuwi kapag ganito ang bubungad sa'yo? Lumunok si Marita. Medyo na-open nga siya na sa sinabi ng asawa. Pero aminado rin na kasalanan niya ito. Tumikim siya bago magsalita. Magbihis ka, aalis tayo ngayon. Saan tayo pupunta?
Kay Daddy. Magbabakasa akali ako sa kanya. Lumunok at bumuntong hininga si Dolpo. Nag-aalangang tiningnan ni Dolpo ang kanyang asawa at tsaka nagsalita. Sigurado ka bang sa daddy mo ka lalapit? Minsan ka na niyang tininggihan. Anong gagawin ko? Kailangan ko ng pera. Mas gugustuhin ko pang lunukin ang pride ko kaysa makulong ako. Bahala ka. Sinabihan ka na ng daddy mo noon na kapag nag-asawa ka, wala ka na makukuha sa kanya. Yung anak mo, posible pa. Pero ikaw, duda ako. Ano ba? Napakarami mo pang sinasabi. Sasama ka ba o hindi? Si Bogart na lang ang isama mo. Papahinga ako dito. Tumalikod na si Dolpo sa kanyang asawa matapos niyang sabihing iyon. Bahala ka sa buhay mo. Agad na kinuha ni Marita ang branded niyang handbag at saka padabog na isinarado ang pintuan ng kanilang kwarto. Paglabas ni Marita ng kwarto, agad na siyang bumaba at nagbilin sa kanilang katulong na aalis na muna para pumunta sa kanyang ama. Matapos niyang magpaalam ay sinabihan niya ang kanilang personal bodyguard at driver na aalis sila kaya agad na nitong inihanda ang sasakyan. Galing sa mayamang pamilya si Marita. Ipapakasal sana siya ng kanyang ama sa anak ng kasosyo nito sa negosyo. Ngunit bago pa ito mangyari, ay nabuntis siya ni Dolfo kaya wala nang nagawa ang kanyang ama. Mahigit 2 dekada na ang nakaraan, nagbitiw ng salita ang kanyang ama na wala na siyang pananagutan sa kanyang anak. Bagkus, ang lahat ng bagay na dapat ay para kay Marita ay mapupunta na sa kaisa-isa niyang anak na si Cooper. Ma'am Marita, malapit na po tayo. Tumawag na rin po ako sa mga bodyguards ng inyong ama at nag-abiso po ako na pupunta tayo doon. Okay, thank you Bogart, maaasahan ka talaga. Hindi na sumagot pa si Bogart. Matapis ng ngiti na lamang ang siyang naging tugon sa amo. Makalipas ang 10 minuto, ligtas silang nakarating sa bahay ng ama ni Marita. Malapalasyo ang laki nito kaya may kalayuan pa ang parking sa gate nito. Ang tahimik po ng paligid ma'am, baka po abala sila sa ngayon. Baka nga, pero tutuloy pa rin tayo. Let's go. Tumango si Bogart, saka ito dali-daling lumabas at pinagbuksan si Marita ng pinto. Matapos lumabas ng sasakyan si Marita, ay wala na siyang inaksayang oras. Agad siyang pumasok sa loob at hinanap ang kanyang ama. Where's Dad? Marita, kayo po pala. Nasa conference room po siya, may kausap po siya doon. Tell him that I'm here. Tell him that his only daughter wanted to see him. Sige po, ma'am. Agad na sumunod ang chief guard na nakausap ni Marita. Agad itong pumunta sa kanyang amo upang ipagbigay alam na naroon ang anak nito. Makalipas ang ilang minuto, dumating na rin ang ama ni Marita. Nang makita niya ito, agad siyang tumayo at pumeso dito. Hi, Dad! Bungad ni Marita. What brings you here, Marita? Diretsyong sampit ng ama ni Marita sa kanya. Dad naman, alis ka darating ko lang tapos ganyan ka agad ang ibubungad sa akin? Bakit hindi? Hindi ka naman madalas pumupunta dito. Akala ko nga, nakalimutan mo na ako eh. Dad naman, busy lang talaga pero hindi naman kita nakalimutan, ikaw naman. Nagtatampo ka kaagad. Stop pulling me, Marita. I have a connections everywhere at alam ko mga kalokohang ginagawa mo. Tumikhim si Marita. Bigla siyang nakaramdam ng panunuyo ng lalamunan dahil sa sinabi ng kanyang ama. Alam mo kasi, kahit dito lang ako sa loob ng bahay ko, magtrabaho at kahit hindi ka pa pumunta dito, malalaman ko din ang mga pinaggagawa mo. Buti pa yung apo ko si Cooper. Naaalala niya ako. Palagi niya nga akong binibisita dito. So, dito pala pumupunta ang magaling kong anak sa tuwing hindi siya umuwi sa amin. Oo, kaya nga tuwang-tuwa ako sa kanya. Parang gusto ko na tuloy ipalipat sa pangalan niya mga ari-arian ko. Dahil sa narinig, gumuhit ang malaking ngiti sa magkabilang gilid ng labi ni Marita. Parang gusto niya ang magtatalon sa tuwa dahil sa sinabi ng ama. I know what you're thinking, Marita. Kumamot sa kanyang ulo si Marita. Lumapit pa siya sa ama at niyakap ito mula sa gilid. Dad naman, palambing, ibigay mo na yung mana ni Cooper. Ibigay mo na sa kanya yung mana na dapat ay para sa akin.
Tumikhim ang ama ni Marita. Tiningnan niya ng diretso ang anak bago sumagot. Parang nagmamadali kaya tang makuha ang mana ng anak mo. May dapat pa ba akong malaman, Marita? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Napalunok si Marita. Kinamot niya ang kanyang kilay habang nauutal na sumagot. Wala naman po, Dad. Gusto ko lang naman masecure ang future ng anak ko. Yun lang. Oo, tama. Yun lang. I hope you're telling the truth, Marita. Hindi sumagot si Marita. Tiningnan naman siya ng seryoso ng kanyang ama. Sige, ganito na lang. Pamunta kayo dito ng buong pamilya mo sa linggo. Isama mo ang anak mo, syempre. Tapos saka natin pag-usapan yung paglilipat ng mana na yan. Maliwanag ba yun? Sige po, Dad. Sasabihin ko sila pag uwi ko. Tumango ang ama ni Marita sa kanya. Ay, maiwan na muna kita. May inaasikaso pa ako. Maglulunsad kasi kami ng donation drive sa foundation day ng kumpanya. Gusto mo bang may kisa? No thanks, Dad. Alam mo namang wala akong interes sa ganyan. Yeah, kaya nga paglulustay ng pera ang hobby mo eh. Ano yun, Dad? May sinasabi ka? Wala. Maiwan na kita. Pagkaalis ng ama ni Marita, nagtungo siya sa kusina at taupo. Doon, nag-request siya sa mga katulong ng kanyang ama na pagsilbihan siya at ipagluto ng paborito niyang pagkain. At nang matapos siya ay umuwi na rin siya at masaya siyang ipinagbigay alam sa asawa ang napag-usapan nilang mag-ama. Makalipas ang 2 oras, masayang umakyat si Marita sa kwarto nilang mag-asawa. Yumakap siya kay Dolpo na animoy walang naganap na away sa pagitan nilang dalawa. Dolpo, gumising ka dali! Niyugyog ni Marita ang asawa habang pilit niya itong ginigising. Makailang ulit niya pa itong ginawa bago tuluyang magising ang diwa ng asawa. Ano ba yun? Bakit nagigising ka dyan? Tsaka ba't ang laki ng ngiti mo? Mukhang saya-saya mo yun ah. Guess what, Dolpo? What? Ani Dolpo. Papikit-pikit pa siya noong sandaling iyon habang pilit na tinitingnan ng asawa na halos gustuhin ng magtatalon sa tuwa. Makakabayad na ako sa utang ko at ang maganda pa doon, hindi ko na kailangan manghingi kay Dad. I still have 3 months pa naman para mabayaran yung utang ko, so aabot pa yon. Hindi ko maintindihan. Ano bang ibig mo sabihin? Nakangiting tumikim si Marita. Bumelo siya bago magsimulang magkwento. Ganito kasi yan. Diba? Nanggaling ako kay Dad. Naikwento niya sa akin na madalas palang dumadalaw doon ang anak mo. So dahil sa ginagawa ni Cooper na pagtatalaw-dalaw sa lolo niya, sabi ni Dad na parang gusto na raw niyang ipasa sa anak mo lahat ng ari-arian niya. Okay nga yun, kasi makakahiram ka na sa anak mo. Pero huwag ka muna magsaya. Kilala mo ang daddy mo. Hindi nun basta-basta pakakawala ng mga ari-arian niya. Alam ko yon. Kaya nga ngayon pa lang, maghahanda na ako. Sigurado yan na may kondisyon pa yan. Kaya dapat ka talagang maganda. Lalo na ang anak mo dahil sabi mo nga, ipapasa sa kanya. Dapat mong kausapin niya si Cooper. Hindi pwedeng basta mo lang siyang iharap sa daddy mo. Tsaka, ipaliwanag mo yung problema mo sa anak mo ha. Ipagtapat mo yan kung ayaw mo ako mismo magsabi sa kanya. Akong bahala. Kayang-kaya ko yan. Ngumiti ng halos abot tenga si Marita habang ang kanyang asawa ay napailing habang tinitingnan siya. Sige na, babalik na ako sa pagtulog kung wala ka nang sasabihin. Bumuntong hininga ng malalim si Dolpo saka ito muling bumalik sa pagkakahiga. Walang pagsidla ng saya ni Marita noong araw na yon. Hindi na siya makapaghintay na humiram sa anak ng pera at maabswelto siya sa malaki niyang utang. Nang sumapit ang dapit hapon, maghapon ring hinintay ni Marita ang pagdating ng kanyang anak kaya noong marinig niya ang sasakyan nito ay agad siyang tumayo at sinalubong ang anak sa pinto. Hi anak! Bungad ni Marita. Nakangiti pa siya habang kinakawayan ng anak na kabababa lamang sa kotse. Dahil sa paraan ng pagsalubong ng kanyang ina sa kanya, nagtaka si Cooper. Hindi naman siya ganito sa lubungay ng kanyang ina. Kung minsan pa nga ay hindi talaga sila nagkikita. Oh, hi ma'am. Anong ginagawa mo dito? Bakit tinihintay mo pa akong makababa sa kotse? May problema ba?
Bumeso si Cooper sa kanyang ina. Sa kanya ito inakbayan patungo sa salas. Anak, pwede ba kitang makausap? May ngiti pa rin sa mukha ni Marita habang sinasabi niya iyon. Kaya nagtataka na si Cooper. Ibinaba niya ang kanyang shoulder bag sa sopa at tsaka niyayang maupo ang kanyang ina. Medyo pagod ako ngayon dahil sa workload. Marami kasing trabaho. Pero ano bang pag-uusapan natin, ma'am? May problema po ba? Tumikhim si Marita. Umayos siya ng upo bago magsimulang magsalita. Kasi anak, may katanghan akong nagawa. Akala ko kasi may papanalo ko. Akala ko sa akin ang swerte hanggang huli. Hindi ko naman ginusto yung nangyari. Stop adding sins, ma'am. Just make it straight to the point. Ano bang gusto niyong sabihin? Anak, may utang ako. 3 milyon. Kasama ang interes. 3 milyon? Kumamot sa kanyang ulo si Cooper habang diretso ang tingin sa ina. Anong pumasok sa isip niyo at nagawa niyong umutang ng ganong kalaki? Alam niyo bang napakahirap kitain ng pera tapos lulustahin niyo lang? Anak, akala ko kasi swertehin ako eh. Malay ko bang imbes na swerte, doblang kamalasan pa lang mapapala ko. Yan ang hirap sa'yo, mami. Hindi ka kasi marunong mag-isip. Tumayo si Cooper, saka muling bumelo sa pagsasalita. Tama si Lolo. Hindi ka nga marunong sa pera. Hindi ka masinop, kaya ayaw ka niyang pahawakan ng negosyo kasi ganyan ka eh. Aba, kung pagsalitaan mo naman ako, parang hindi mo ako nanay. Anak lang kita, Cooper ha? Nanay nga kita, ma'am. Pero kung kumilos ka naman para kang walang anak. Hindi sumagot si Marita. Buntong hininga lamang ang siyang naging tugon niya sa sinabi ni Cooper sa kanya. Oh, paano mo yun mababayaran ngayon, ma'am? Saan ka kukuha ng ganyang kalaking halaga? Hindi ganyan kalaki ang savings ko para mabayaran yan. Hindi ako si Lolo. That's exactly the answer to your question. Ha? Napasalubong ang magkabilang kilay ni Cooper dahil sa pagtataka. Pinilit niyang isipin kung ano bang ibig sabihin ng kanyang ina. Ngunit kahit anong isip niya, wala talaga. Di ko gets, ma'am, anong ibig mong sabihin? Pumunta ako sa lolo mo kanina. Hihiram sana ako ng pera kaya lang ay naunahan ako ng hiya. Pero may sinabi siya na ikanito ako. Sinabi? Ano naman ang sinabi niya? Ipapasa na raw niya sa pangalan mo ang lahat ng ari-arian niya, anak. Hindi ko na kailangan mangutang. Mabibigyan mo na ako ng pambayad kasi mayaman ka na. Mas yayaman ka na. Hindi kaagad sumagot si Cooper. Tinapunan niya ng seryosong tingin ang kanyang ina. Hindi ka ba masaya, anak? Dapat nga maging masaya ka. Masinop sa pera si Daddy. Hindi yun basta-basta nagbibitaw ng mga bagay na pag-aari niya kaya maswerte ka. Seriously, ma'am? Talagang pera lang yung iniisip mo? Alam niyo kung gaano ka-importante lahat ng yun kay Lolo. Hindi niyo ba naisip? Kung gaano kahirap sa kanya na pakawalan yung halos buong buhay niyang pinaghirapan? Iritabling inikot ni Marita ang kanyang mga mata sa anak. Tumayo siya at pinilit itong kumalma. Calm down, Cooper. Maupo ka nga muna. Mag-usap tayo ng maayos. Hinawakan ni Marita ang magkabilang braso ni Cooper, saka ito pilit na pinaupo sa sofa. Nak, huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita. Basta, pahiramin mo lang ako ng pambayad. Tsaka, pangako ko sa'yo na last na yon. Hindi na talaga ako magsusugal ulit. Dapat lang natigilan mo na, mama. Wala namang magandang may dudulot sa'yo. At sa pamilya natin yan eh. Mababaw lang tayo lalo. Yung sugal na yan, mas madalas pa ang malas niyan. Kaya habang maaga pa, tumigil ka na. Oo, anak. Promise. Last na yon. Basta pahihiramin mo ko, ha? Bumuntong hininga ng malalim si Cooper. Inikot pa nga niya ang kanyang mga mata sa ina bago sumagot. Fine. But you'll pay that, ha? Babayaran mo rin sa akin yung utangin mo lalo na't malaking pera yun. Tumango habang nagkakamot sa kanyang ulo si Marita. Sa isip-sip niya, walang pinagkaiba ang kanyang anak sa pag-iisip ng kanyang ama. Masyadong matinik sa pera. Pumayag ka na ha? Kaya sa linggo, dadalaw tayo sa lolo mo.
May sasabihin raw kasi siya bago niya ipasa sa'yo lahat ng pag-aari niya. Fine. I'll reschedule everything on Sunday. May sasabihin ba kayo, ma'am? Baka pwede na akong magpahinga. Sige, wala naman na. Magpahinga ka na anak ha. Salamat. Tumango na lamang si Cooper sa kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang shoulder bag saka dumiretso akyat sa kanyang kwarto. Nang wala sa kanyang paningin ang anak, gumuhit ang malaking ngiti sa magkabilang labi ni Marita. Wala na siyang ibang nasa isip noong mga sandaling iyon kung hindi ang makuha ang mana ng anak at mabayaran ang malaki niyang utang. At sumapit na nga ang araw ng linggo, ang lahat ng lakad ng buong pamilya ay kanselado dahil sa nakatakda nilang pagbisita kay Don Mariano o sa ama ni Marita. Cooper, tawagin mo na nga ang daddy mo. Napakatagal naman niyang mag-asikaso. Kumalma ka nga, ma'am. Nag-CCR si daddy. Nagsabi na siya kanina sa'yo Hindi mo lang siguro narinig. Ang tagal niya. Baka mahulas na tong makeup ko, hindi pa tayo nakakaalis. Ang arte mo talaga, ma'am. Kaya ayokong mag-asawa Ayoko ng ganyang babae. Ang gusto ko, mas simple lang para hindi ako nagre-reklamuhan ng ganyan kapag matagal ako. Kaya pala hanggang ngayon, wala ka parang pinapakilalang girlfriend sa amin. Yan naman pala ang dahilan. Oo, ma'am. Tsaka mas pipiliin ko pang mag-focus sa trabaho kaysa maghanap ng aasawahin tapos maarte pa. Nako, uubusin lang nun ng pera ko sa luho niya kaya pas na lang. Napapatawa na lamang si Marita habang napapakamot sa kanyang ulo. Parehong-pareho talaga kayo ni Dad. Ganyan rin daw siya noong kabataan niya. Napakapihikan sa babae. Namanan mo pa talaga yung ganyang ugali. Totoo naman kasi Ang hirap kayang kitain ng pera tapos uubusin mo lang sa babaeng hindi marunong magpahalaga. Nako, never ako mag-aasawa ng ganun. Mas pipiliin ko pang tumandang binata kaysa mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Ay nako, ewan ko sa'yo anak. Kakaiba yung trip mo sa buhay. Wika ni Marita, sabay hagalpak ng tawa. Habang nasa kalagitnaan ng pagtawa si Marita, ay dumating na ang asawa niya. Kaya ipinahanda na niya ang sasakyan kay Bogart. Makalipas ang 1.5 oras, ligtas na nakarating ang buong pamilya ni Marita sa mansyon ng kanyang ama. Nang sinalubong sila ni Mariano, gulat na gulat pa si Marita. Oh, Dad! Akala ko ba'y busy ka? Hindi ko in-expect na ikaw ang sasalubong sa amin. Ani Marita. Bumeso siya sa kanyang ama habang sinasabi yon. Well, inihintay ko talaga kayo. Siyempre, minsan lang naman tayo mag-get together. Tsaka importante din itong araw na to para sa akin. Lolo, I heard from Mom na ipapasa niyo raw po sa akin lahat ng ari-arian niyo. Isn't it too early? I mean, buhay pa naman po kayo at malakas pero bakit gusto niyo na po kaagad ipamigay lahat ng pinaghirapan niyo? Pinandidilata ni Marita ang kanyang anak noong sandaling iyon. Pero hindi ito pinapansin ni Cooper. Nakatutok lamang ang tingin niya sa kanyang lolo Mariano. You will find out soon, but for now, let's eat first. Tumango ng may ngiti sa labi si Cooper. Nang mauna sa hapagkainan si Mariano, hinila ni Marita ang kanyang anak at binulungan ito. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong pinagtatatanong mo. Baka mamaya magbago pa ang isip ng lolo mo. Yari ka talaga sa akin. Kahit na narinig naman ni Cooper ang sinabi ng kanyang ina, hindi niya ito pinansin. Tinanggal niya ang kamay ng kanyang ina mula sa pagkakahawak sa kanya at saka sumunod sa kanyang lolo sa hapag. Look, Cooper, ipinaluto ko kay Manang lahat ng paborito mong pagkain. Hindi ba't sabi mo sa akin na matagal ka nang hindi nakakakain ng paborito mo? Dahil abala ka sa work mo. Nakangiti si Mariano habang sinasabi niya iyon. Hindi pa po pala nakakalimutan yon, Lolo? Aba, oo naman, ikaw pa ba apo? Nangitian na maglolo hanggang sa nagsalita na si Marita. Mamaya na ang usap-usap na yan, kumain na tayo lalamig ang pagkain. Matapos sabihin ni Marita iyon, ay nauna na siyang magsandok kumain. Napailing na lamang ang tatlo sa kanya. Nagsimula na rin kumain si Mariano, si Cooper at si Dolpo. Binalot ng katahimikan ang paligid at tanging tunog lamang ng kutsara tinidor na dumadampi sa plato ang maririnig. Makalipas ang halos 30 minuto, Don Mariano, dumating na po si Atty. Sandoval, naghihintay po siya sa salas. Ganun ba?
Papuntahin mo siya rito, Manang. Sige po, Don Mario. Tumango ang mayordoma ng mansyon bago ito magbalik sa salas. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin sa hapagkainan si attorney. Malaking ngiti ang naging bungad sa kanya ni Don Mariano. Good morning, Don Mariano. Pasensya na po ako, medyo nahuli ako. May inasikaso lang po ako sa opisina. It's okay, kumain ka na ba? Maupo ka muna at mag-almusal. Thank you po sa imbitasyon pero kumain na po ako sa opisina. Salamat po. Sigurado ka? Opo, Don Mariano. Salamat po. Sige. Hintayin mo na lang ako sa conference room. Tapusin ko lang tong pagkain ko. Sige po, mauna na po ako. Bago tuluyang lisanin ni Atty. Sandoval ang hapag, ibinaba na muna niya at tinungo ang kanyang ulo bilang paggalang at pamamaalam sa mga kumakain. Samantala matapos masilayan ni Marita ang pagdating ng abogado ng kanyang ama, halos gustuhin niyang magtatalon sa sobrang tuwa. Sa isip-isip niya, uuwi silang may pambayad na sa malaki niyang utang kaya nagmadali na siya sa pagkain. Minadali na rin niya ang lahat ng nakaupo sa hapag. Hindi ka pa ba tapos, Dad? Nakakahiya kay attorney. Baka naiinip na siya sa paghihintay doon sa conference room. Bago sumagot si Mariano sa kanyang anak, nilingon muna niya ito. Samantala nagpapanggap si Marita na kumakain lamang upang hindi siya pag-isipan ng kung ano-ano ng ama. Okay, papunta na ako sa conference room. Sumunod na lang kayo doon pagkatapos ng kumain. Sure, Dad. Nakangiting sagot ni Marita. Nang makaalis si Mariano, ay pinagmadali na ni Marita ang kanyang mag-ama. Kahit nga si Dolpo na ini-enjoy pa ang pagkain ng bacon, ay napatayo na rin dahil sa utos ni Marita. Ikaw naman, masyado ka excited. Siguro namang hindi i-discuss ng daddy mo ang tungkol sa mana habang wala tayo. Huwag ka kasing magmadali. Masyado nang halata na sabik ka sa pera. Shut up, Dolpo. Kung mo lang magandang sasabihin ang bibig mo, huwag mo nalang ibukas. Tsaka kung gusto mo kumain, bahala ka. Pinapahalata mo rin na masyado kang matako sa bacon. Ngayon ka lang ba nakakain yan? Nagsususungit na sabi ni Marita. Hindi na sinubukang umawat pa ni Cooper sa mga magulang niya. Bagkus, pinigilan niyang matawa habang pinapanood na tumitiklop si Dolpo sa asawa. Let's go, Cooper. Iwanan na natin ang matakaw na tatay mo. Sambit ni Marita saka inikot ang kanyang mga mata sa asawa. Nilisan na ni Marita ang hapagkainan. Habang naglalakad sila palabas ay narinig pa niya na sumisigaw ang kanyang asawa. Teka lang, sandali. Hintayin niyo naman ako. Sigaw ni Dolpo. Halata sa kanyang boses na may laman pa ang kanyang bibig habang patakbong lumabas sa dining room. Ay nako, kahit kailan talaga, wala kang hiya. Ubusin mo na yan nasa bibig mo. Nakakahiya kang kasama. Iritableng bulong ni Marita sa asawa. Makalipas ang ilang sandali, narating na ng pamilya ni Marita ang conference room. Pagpasok nila, nadatnan nilang nag-uusap si Mariano at ang kanyang abogado. Oh, apo, buti naman at narito na kayo. Kakatapos ko lang i-discuss kay attorney lahat ng plano ko sa mga ari-arian ko. At siya na bahalang mag-discuss sa inyo. Tumikhim ang abogado. Tumango ito kay Mariano habang magsimulang magsalita. Bago ako pumunta dito, ginawa ko na ang kasulatang iniutos sa akin ni Don Mariano. Ang kasulatang ito ang magpapatunay na bukal sa kanyang loob na inililipat na ang lahat ng kanyang ari-arian tulad ng kanyang mansyon, mga negosyong pag-aari niya na matatagpuan sa iba't ibang lugar. Ang malaking halaga sa kanyang bank account. Hindi gaanong kabilis ang proseso ng paglilipat. Marami pang dapat asikasuhin at marami pang papeles ang dapat aprobahan bago tuluyang malipat kay Cooper de los Santos. O sa kanyang apo ang lahat ng pag-aari ng kanyang lolo Mariano. Ilang buwan ang gugugulin para maganap ito. Kaya nakasaad sa kasulatan, nilikha mismo ni Don Mariano ang kondisyon niya bago niya tuluyang pirmahan ang mga papeles na nagpapatunay na nailipat na sa nag-iisa niyang apo ang lahat ng pagmamayari niya. Matapos marinig ang sinabi ng abogado ng kanyang ama, napasalubong ang magkabilang kilay ni Marita. Tinapunan niya ng tingin ng kanyang ama bago magsalita. Kondisyon? Teka, anong kondisyon ang sinasabi mo, attorney?
May kondisyon pa? Tama po ang inyong narinig, Ma'am Marita. May kondisyon po si Don Mariano bago niya tuluyang ibigay ang mana ng inyong anak. At kailangan niya munang gawin ang kondisyong iyon bago mailipat sa kanya lahat ng ari-arian ng kanyang lolo. Lumunok at bumuntong hininga si Marita. Anong kondisyon naman yan, attorney? Bakit kasi may ganyan pa? Ayon po kay Don Mariano, nais niyang lumagay sa tahimik ang kanyang apo. Nais niyang mag-asawa muna si Ginoong Cooper bago niya ibigay ang mana nito. Malinaw sa pandinig ng lahat ang kondisyon ni Don Mariano. Kaya matapos malaman ang nais ng kanyang lolo, ginustong umalma ni Cooper. Teka, saad ni Cooper. Tumayo siya't magsasalita pa sana, ngunit pinigilan lamang siya ng kanyang ina. Stop it! Stop it, my son. Let me handle this. Wika ni Marita sa anak. Habang pinipigilan ni Marita na mag-hysterical ang anak, nagsalita si Don Mariano. That's exactly the reason why I want my grandson to get married right away. Alam ko na ikokontrol mo siya at ikaw ang hahawak ng pera niya. Pero dad, hindi mangyayari yun. Alam ni Cooper kung paano i-handle ang pera niya. Hindi niya kailangan mag-asawa. It's not my problem anymore. Basta ang kondisyon ko, gusto ko mag-asawa ang apo ko. I want a marriage certificate. Not a fake one, ha? I want a proof. Bigyan niyo ako ng ebidensya. Mom, I don't want to get married yet. Almang saad ni Cooper habang nakapihit at nakatingin sa ina. Son, it's okay. Let me handle this. Wika ni Marita habang hawak ang kamay ng anak. Muli siyang nakiusap sa kanyang ama. Dad, wala na bang ibang paraan? Sa isip-isip ni Marita, desperadong na siyang makuha ang mana ng kanyang anak. Kaya handa siyang gawin ang lahat para dito. Dad, please. Ayaw pa ng apo mong magsettle. Hindi ba pwedeng sa susunod na lang yan? I already made my decision, Marita. It's up to your son. If he'll accept it or not. Tinapunan ng tingin ni Marita ang anak. Nagkatinginan sila ng ilang sandali bago mapilitang magdesisyon si Marita. Fine, Dad. Magpapakasal ang apo mo at magkakaroon siya ng pamilya. Okay na ba yon? Ngumiti ng pagkalaki-laki si Don Mariano. Malino na ang usapan natin na. Kung may tanong kayo, itanong niyo na lang kay attorney. Mauna na ako, marami pa akong asikasuhin. Tumayo na si Don Mariano at nilisan na nga niya ang conference room. Habang si attorney Sandoval ay nanatili rin sa loob ng ilang sandali bago siya sumunod kay Don Mariano. Matapos ang pag-uusap sa bahay, hindi maitago ni Cooper ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ginawa ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay wala siyang sariling kontrol sa buhay. Lalo na ngayong pati ang kanyang pagpapakasal ay ipinipilit sa kanya. Ma'am, bakit ka pumayag sa kondisyon ni Lolo? Hindi ba't bago tayo pumunta doon? Pinag-usapan na nating ayoko pang mag-asawa? Anak, alam ko naman yun pero kasi yun ang kondisyon ng lolo mo. Kapag hindi natin nakuha yun, makukulong ako. Gusto mo ba yun? Galit na galit si Cooper sa narinig. Tangina naman, ma'am. Buong buhay ko, kayo na ang nagdedesisyon para sa akin. Pati ba naman tong pag-aasawa ko? Tapos kayo rin ang mamimili kung sino ang aasawain ko? Buwisit na buhay to. Para akong robot na kinokontrol mo. Ngunit nanindigan si Marita sa kanyang desisyon. Alam niyang ito lang ang paraan upang hindi siya makulong. Samantala, nagsimula na siyang maghanap ng babaeng papayag na pakasalan ng kanyang anak. Subalit, hindi ito naging madali dahil ang mga anak ng kanyang mga kaibigan ay nangangarap ng totoong kasal. At hindi pumayag sa kanyang alok. Dahil sa desperasyon, napilitan siyang pumunta sa isang bar upang maghanap ng babaeng pwedeng gamitin para sa kanyang plano. Dito niya nakilala si Lila, isang baguhan sa bar na kanyang binayaran upang magpanggap na asawa ni Cooper. Pagdating sa bahay, agad na ipinakilala ni Marita sa Lila kay Cooper. Cooper anak, meet Lila, your future wife. Ngunit sa halip na magpakita ng interes, malamig na tiningnan lamang ni Cooper si Lila. Mula ulo hanggang paa, saka tumaligod at muling bumalik sa kanyang kwarto.
Sinubukan ni Marita pag-aani ng sitwasyon at sinabing, "Pagpasensya naman na ang anak ko. Ganyan lang talaga yan, pero mabait naman yan." Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Lila at sinagot ito ng, "Okay lang po. Marunong naman po ako makisama." Matapos ang kanilang pag-uusap, ipinahatid ni Marita si Lila sa kanyang magiging matutuluyan sa tulong ng kanilang yaya. Pagkaalis ni Lila, umakyat na si Marita sa kanyang kwarto upang magpahinga. Kinabukasan, agad na sinimulan ni Marita ang paghahanda para sa kasal ng kanyang anak. Ipinaalam niya ito sa kanyang ama, na labis namang natuwa sa balita. Binigyan niya ang sarili ng 1 buwan upang maisaayos ang kasal. At kahit hindi ito magiging enggrande, ginamit niya ang natitira niyang pera para matuloy ito. Pagdating ng araw ng kasal, pinaalalahanan ni Marita ang anak niya. 1 oras na lang ay kakasal ka na. Kunting sakripisyo na lang anak at makukuha na rin natin ang mana mo. Ngunit hindi pa rin matanggap ni Cooper ang sitwasyon. Problema mo lang naman dapat yun eh. Dinamay mo pa kami ni Daddy. Wala siyang magawa kundi sundin ang ina. Sa gitna ng kanilang paghahanda, biglang may kumatok ng malakas. Bumungad si Bogart, ang kanilang bodyguard. Dala ang isang masamang balita. "Ma'am, may problema po tayo. Hindi po namin makontak si Lila. Pati mga kamag-anak niya. Hindi rin alam kung nasan siya. Mukhang planado ang pagkawala niya." Nataranta si Marita sa narinig. Hindi siya makapaniwalang sa mismong araw ng kasal ay biglang nawala ang bride. Kahit si Cooper ay nagmungkahi ng itigil na ang kasal. Ngunit matigas ang ulo ng kanyang ina. "Inubos ko ang huling pera ko para dito kaya itutuloy natin to." Hindi siya papayag na masayang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Habang nag-iisip ng solusyon, biglang napatingin sa Marita kay Bogart at isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. "Bogart, hindi ba't may kapatid kang babae?" Nang kumpirmahin nito ni Bogart, agad siyang inutusan ni Marita na sundiin ang kapatid nito upang ipalit kay Lila bilang bride. Sa puntong iyon, tila wala nang ibang magagawa si Bogart kundi ang sumunod sa kagustuhan ng kanyang amo. Dahil sa pangangailangan ng pera para sa gamutan ng kanilang ina, napilitan si Bogart na sunduin ang kanyang kapatid na si Christina at dalhin ito kay Marita. Bagamat may pag-aalinlangan, ipaniliwanag niya kay Christina na kailangan nitong pakasalan si Cooper kapalit ng pagpapagamot ng kanilang ina. Hindi agad sumagot si Christina, ngunit talatang iniisip niya ang sitwasyon. Pagdating sa mansyon, agad na ipinakilala ni Bogart ang kanyang pamilya kay Marita. Sinuri ni Marita si Christina at natuwa siya sa itsura nito, na ayon sa kanya ay tamang-tama sa panlasa ni Cooper. Ipinag-utos niyang dalhin agad ito sa makeup artist para ihanda. Ngunit bago sumunod, may kondisyon si Christina. Bukod sa pagpapagamot ng kanilang ina, humingi siya ng 1,000,000 piso. Nagulat si Marita sa hinihingi ni Christina, pati na rin si Bogart. Ngunit hindi natinag ang dalaga. Alam niyang hindi matatapos sa kasal ang lahat. At handa siyang gumanap bilang asawa ni Cooper, kaya dapat lang na makuha niya ang kanyang hinihingi. Matapos ang maikling negosasyon, pumayag si Marita. Ngunit may kondisyon. Makukuha lamang ni Christina ang pera kapag nakuha na ni Cooper ang kanyang mana. Sa loob ng 2 oras, naghanda si Christina para sa kasal. Samantala si Cooper ay nasa simbahan kasama ang kanyang lolo, si Don Mariano. Masaya ang matanda at sabik na makita ang magiging asawa ng apo niya. Pinuri pa niya si Cooper at sinabi niyang hindi na siya makapaghintay na makilala ang bride. Habang nag-uusap ang maglolo, biglang dumating ang wedding coordinator na nag-anunsyo ng pagdating ng bride. "Nandyan na ang bride! Magsisimula na ang kasal!" Nabuhayan ng lahat ng nasa simbahan. Lalo na si Don Mariano, na agad na bumati kay Cooper. Sa kabila ng lahat na nangyari, nananatiling walang emosyon si Cooper.
Habang papalapit ang kanyang bride sa altar, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit, suklam, o pagsuko sa kapalaran na ipinipilit sa kanya. The guests are walking down the aisle. By partner at bakas sa kanilang mukha ang saya. Samantala, nagkukubli naman ang lungkot sa belo na suot ni Christina noong sandaling naglalakad siya palapit sa altar. Ayaw niyang maging emosyonal dahil ayaw niyang masira ang magandang makeup niya. Bunso, sana kapag kinasal ka ulit, doon na sa taong mahal mo. Sana balang araw ay may kasal ka rin sa taong gusto mong makasama habang buhay. Hiling ka rin yan, kuya. Gandang-ganda mo ngayon. I-enjoy mo tong araw na to, ha? Wedding mo pa rin naman to, di ba? Yung may tumutugtog ng piano habang dahan-dahan kang naglalakad sa altar. Ngumiti si Christina. Bumuntong hininga siya bago magsalita. Thank you, kuya. Napakarami mo ng sakripisyo sa amin ni nanay. Ngayon ako naman. Tuluyan ang inihatid ni Bogart ang kapatid sa mapapangasawa nito. Sinimulan na rin kaagad ng pare ang ikasal sa dalawa. Makalipas ang ilang oras, you may now kiss the bride. Umalingaw-ngaw ang sigawan at palakpakan sa simbahan noong mga sandaling iyon. Binalot ang kilid ang paligid. Samantala, walang pagsidla ng saya ni Marita, sa wakas ay kinasal na rin ang kanyang anak at natupad na nila ang kondisyon nais ng lolo nito. Pagkatapos ng picture taking sa loob ng simbahan, ay dumiretso na rin ang lahat sa reception. Doon, ipinagdiwang nila ang kasal ni Cooper at Christina. Kinagabihan, matapos ang celebration ng kasal, ay dumiretso sa isang 5-star hotel. Sina Cooper at Christina, nirigalo ang accommodation at lahat ng expenses nila ni Don Mariano. I'm sorry. If we're sharing the same bed right now, si Lolo kasi ang nagbook nito. At itong room, para talaga sa couple. Okay lang po yun. Sir, Cooper pala, mukha naman po kayong mabait at gentleman kaya hindi naman po ako kinakabahan na kasama ka dito. Christina, right? Tumango bilang tugon si Christina. Pwede bang huwag kang mag-post sa akin? Medyo weird kasi pakinggan na mag-asawa tayo pero pinagalang mo ako na parang amo. I'm sorry. Hindi pa kasi ako sanay. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na persain ka. Kailangan lang nating magpanggap na nagmamahalan tayo habang hindi ko pa nakukuha ang mana ko. Napakabait mo nga na, no? Para kang si kuya na handang magsakripisyo. Huwag lang mapasama ang magulang. Well, wala naman kasi akong choice. Wala akong pera na ipapautang kay mami tsaka eto na lang yung paraan para hindi siya makulong kaya pumayag na lang ako. Madali na lang naman ang annulment kapag may pera ka. Buti pa sa inyong mayayaman. Ang daling sabihin ng ganyan, ano? Ang dali-dali nyo magdesisyon. Akala mo lang yun. Minsan kasi, mas malawak ang sinasakop ng pag-iisip namin. Kasama na yung future. Si Lolo, gusto niya na ipamana sa akin yung lahat ng ari-arian niya kasi alam niya na posibleng ubusin ni Mama yung pera niya. He wants me to get married para may katulong akong mag-handle. Pero nakakalungkot na kailangan rin nating maghiwalay kapag nakuha mo na yung pera mo. Ha? Ngumisi si Christina. Humagalpak siya ng tawa bago magsalita. Nagbibiro lang ako. Ikaw naman kasi masyado kang seryoso. Aba, joker ka pala. No doubt. No doubt na kapatid ka nga ni Bogart. Si kuya naman na nagturo sa akin maging ganito. Tsaka, sabi niya, di naman kailangan palagi maging seryoso sa buhay. Mabilis kang tatanda kaya dapat enjoyin mo lang ang buhay. Speaking of enjoy, let's just enjoy this moment. Sayang naman tong honeymoon package na to. Sulitin na lang natin. Memories din to. Tsaka, minsan lang ako magkaroon ng pahinga mula sa nakakapagod na trabaho. So, susulitin ko talaga to.
Ako rin naman. Deserve ko rin to dahil nagpakasal ako sa'yo. Usal ni Christina saka tumawa ng mapang-asar. Loka ka talaga. Diyan ka na nga muna. Maliligo na muna ako. Pagpasok ni Cooper sa banyo, napagtanto niyang transparent pala ang pader nito. Kaya pabirong sinabi kay Christina na huwag siyang silipan. Natawa siya sa sarili niyang biro. Habang si Christina naman ay ngumisi lamang at nagpasyang matulog. Kinaumagahan, nagulat si Christina nang makita niyang kayakap si Cooper sa kama. Sa gulat itidulak niya ito, dahilan para mahulog si Cooper sa sahig. Nagkaroon sila ng pagtatalo kung may nangyari ba sa kanila. Ngunit agad itong pinabulaanan ni Cooper, sabay biro na mag-asawa naman sila, kaya wala dapat issue. Napikon si Christina sa mga pahayag ni Cooper, lalo na nang banggitin ito na tila siya ay virgin pa. Hindi naman siya nagpatalo at tinawag si Cooper na babaero. Ngunit agad itong kumontra at ipinagmalaki na siya rin ay virgin. At wala pang naging girlfriend mula noong isinilang siya. Sa una, hindi makapaniwala si Christina. Ngunit nang makita ang kaseryosohan ni Cooper, napaisip siya. Pareho pala silang walang karanasan, kaya tila raw sila meant for each other. Matapos ang kanilang kulitan, napagdesisyonan nilang lumabas para kumain ng agahan. Gusto ni Christina na mag-sightseeing dahil first time niyang nasa lugar na iyon. Pumayag naman si Cooper at masayang tinanong kung anong gusto niyang kainin. Bago lumabas, nag-freshen up muna sila, handang simulan ng bagong araw ng magkasama. Pagkalipas ng 1 linggong honeymoon, bumalik na sina Cooper at Christina at dumaan muna sa mansyon ni Don Mariano bago umuwi. Dahil kasal na sila, lumipat sila ng bahay ni Cooper, kasama ang ina ni Christina at nanirahan sa guest room. Sa tuwing dumadalaw si Don Mariano o kapag sila naman ang pumupunta sa mansyon, ipinapakita na lang sweet sila sa isa't isa. Sa loob ng 2 buwan ng kanilang pagsasama, hindi lang nila nagampanan ang kanilang papel bilang mag-asawa sa harap ng iba, kundi nagkaroon din sila ng matibay na pagkakaibigan. Isang umaga, nagising si Cooper sa tunog ng kanyang cellphone at napilitang sagutin ang tawag mula kay Attorney Sandoval. Sinabi ng abogado na nais silang makasama ni Don Mariano sa agahan, kaya wala siyang nagawa kundi pumayag. Matapos ibaba ang tawag, napaisip si Cooper kung anong dahilan ng biglaang imbitasyon ng kanyang lolo. Ipapasa na ba niya ang lahat ng ari-arian niya? Well, sana naman nakakapagod na rin ang ganitong setup. Gusto ko na rin bumalik sa dating tahimik na buhay ko. Usal niya sa sarili. Bumangon si Cooper at naglakad patungo sa guest room ni Christina upang gisingin ito. Pagkakatok niya, hindi si Christina ang nagbukas ng pinto, kundi ang kanyang ina. Agad siyang nagpaumanhin sa abala at ipinaliwanag ang imbitasyon ni Don Mariano. Ano ka ba, iho? Huwag ng tita, nahin na lang din. Total, mag-asawa naman na kayo ng anak ko. Sagot ng ina ni Christina. Bago sinabing gigisingin niya ang anak, tumango si Cooper at bumalik sa kanyang kwarto upang maghanda. Makalipas ang halos kalahating minuto, abala si Cooper sa pamimili ng isusuot niyang damit. Kakatapos niya lang kasing maligo ng pagharap niya, biglang nahubad ang tuwalyang nakatakip sa ibabang bahagi ng katawan niya at sumakto ring biglang bumukas ang pintuan. Christina! Ani Cooper, saka dali-daling pinulot ang tuwalyang nahulog sa sahig. Sorry, sambit ni Christina. Mabilis siyang nagsarado ng pinto at tumalikot. Bakit naman kasi hindi ka marunong mag-lock? Bakit kasi basta-basta ka pumapasok? Yan raw ang sabi mo kay nanay Kaya hindi na ako kumatok. Umiling si Cooper habang napapatawa sa kanyang sarili at sa nangyari. Wait lang, magbibihis lang ako sandali. Ilang minutong nanatili si Christina sa likod ng pintuan ni Cooper. Nang bumukas ito, ilang sandaling napatulala si Christina. Hey, are you okay?
Tanong ni Cooper habang tinatapik ang balikat ng asawa. Oo, okay lang ako. Ang gwapo mo ngayon. Bagay sa'yo yung suot mo. Gwapo ba? Ikaw rin naman. Ang ganda mo ngayon. Tara na. Tumango na lamang si Christina. Samantala, pagkakuha ni Cooper ng susi ng kotse niya, ay sabay na silang bumaba ni Christina. Pinagbuksan pa ni Cooper si Christina ng pintuan ng kotse niya bago ito sumakay at bago sila umalis patungo sa mansyon ni Don Mariano. Pagdating ni na Cooper at Christina sa mansyon ni Don Mariano, sinalubong sila nito at inanyayahan sa agahan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ibinalita ng matanda na nais na niyang ipasa kay Cooper ang kanyang mga ari-arian. Ngunit may isang kondisyon. Nais niyang magkaroon ng apo bago niya ibigay ang mana. Nagulat si Cooper at Christina sa hinihingi ng matanda, lalo na't hindi ito bahagi ng kanilang kasunduan. Dahil alam niyang hindi papayag si Christina. Sinubukan ni Cooper na humanap ng palusot. Ngunit hindi nagbago ang desisyon ni Don Mariano. Dahil sa inis, umalis agad si Christina at iniwan si Cooper sa mesa. Sa kotse naglabas ng sama ng loob si Christina. Sinabing niyang pumayag siya sa kasal, ngunit hindi sa ideya ng pagkakaroon ng anak. Bagaman, sinubukan ni Cooper ipaliwanag ang sitwasyon, buo na ang desisyon ni Christina. Hindi siya susunod sa kondisyon ni Don Mariano at aalis na siya. Makalipas ang 2 linggo, hindi pa rin bumabalik si Christina. Kaya labis ang lungkot ni Cooper, kahit pa itinanggi niyang namimiss niya ito. Sa tulong ni Bogart, nalaman niyang nasa bahay ng tiyahin nito si Christina. Kaya agad niya itong pinuntahan. Pagdating niya, may dala siyang pulang rosas at diretsahang inamin ng kanyang nararamdaman. Sinabi niyang hindi niya namalayang unti-unting nahulog ang loob niya kay Christina at nais niyang ligawan ito ng totoo. Sa kabila ng pagtanggi niyang ipinahalata ang kilig, hindi napigilan ni Christina ang mapangiti. Sa huli, bumalik siya kay Cooper at mula noon, hindi na pinalampas ni Cooper ang pagkakataong iparamdam sa kanya ang tunay niyang pagmamahal. Nakalaunan ay sinuklian din ni Christina. Dumating na nga ang araw ng paniningil kay Marita. Binulabog sila ng mga loan shark sa kanilang bahay. Walang hawak na 3 milyon si Marita noong sandaling iyon. Pero ginawa nito ng paraan ni Cooper. Ibinigay niya ang 1.25 milyon sa kanyang bank account. Ito na ang huling pera ko. Yung 1.25 milyon na kulang ng mami ko, uhulog-hulugan ko na lang. Siguraduhin mo lang, dahil hindi ko kayo patatahimikin. Bayaran niyo ako at tapos ang usapan. Nang makabayad ng kalahati, ay napanatag na ang panandalian ang buhay nila. Tinupad rin naman ni Cooper ang pangako niya. Bawat buwan ay hinuhulugan niya ng 200,000 ang pinagkakautangan ng kanyang ina hanggang sa tuluyan na siyang makabayad dito. Wala nang problema ang pamilya. Nagtuloy-tuloy na ang masayang pagsasama nila hanggang sa sumapit ang ika-1st anniversary ni na Cooper at Christina. Love, happy anniversary. Naka-1 taon na tayo. Oo nga eh. Sino ba naman mag-aakala na aabot tayo sa ganito? Dati, plano nating mag-anal after mong makuha yung mana mo. Pero, tingnan mo naman, naigapang mo yung problema at yung relasyon natin. Tumawa si Cooper. Saka siya nagsalita. I guess, hindi ko na kailangan yung mana. Cooper? Yes, Christina? Hindi nagsalita si Christina. Iniabot lamang niya ang maliit na kahon na kanina pa niya tinatago sa kanyang kamay. Ano to? Ani Cooper habang binubuksan ang nasabing kahon. Wala akong pera pambili ng regalo sa'yo pero sa tingin ko, yan na ang pinakamagandang regalo na pwede mong matanggap ngayon. Nagulat pa si Cooper. Kaya napasalubong ang magkabilang kilay niya. Pero namilog ang mga mata niya matapos makita ang laman ng kahon.
Happy anniversary, Cooper. I hope that our little one became our inspiration and a reminder that we started as stranger and now our love has bloomed into having a baby. Emosyonal na ngumiti si Christina habang nakaharap sa maiiyak ng asawa. Pinag-aralan ko yung sabihin na yon, ha? Para naman minsan sa buhay ko, maramdaman kong magkapareho tayo. Hindi na nagsalita pa si Cooper. Tumayo siya at niyakap ng mahigpit ang asawa habang maluwaluha pa. Thank you so much, Christina. Sobrang mong napasaya ang puso ko. Umiiyak na si Cooper ng sandaling iyon. Tinatawanan naman siya ni Christina habang pinupunasan ang luha niya. Umayos ka nga, para kang hindi lalaki. In-enjoy ni na Cooper at Christina ang sandaling iyon. At nang makauwi sila, ibinalita nila kaagad ang magandang balita sa lahat. Nang malaman ni Don Mariano na nagdadalang tao na si Christina, hindi na siya nagdalawang isip na ipasa na ang kanyang mga ari-arian kay Cooper. Doon na rin sila tumira sa mansyon ni Don Mariano habang ang kanika nilang mga magulang ay nanatili sa bahay ng mga De Los Santos. Ang unang usapan sa pagitan ni Christina at ni Marita ay wala ng bisa. Hindi na nila tinuloy pa ang annulment dahil tunay nang nagmamahalan ng dalawa. Makalipas ang ilang buwan, nanganak na si Christina. Mas lalong naging maayos ang pamumuhay nila. Swerte ang naging dala ng kanilang anak at iyon ang naging mitya ng mas matatag nilang pagsasama bilang pamilya. Natupad rin naman ang hiling ni Don Mariano, mas kinugol na niya ang kanyang oras sa pag-aalaga ng gwapo niyang apo na kamukha rin naman niya. Ang batang si Angelo ang nagpapatulay sa kanilang lahat na hindi kailangan nagmadali dahil ang bagay na para sa iyo ay ibibigay sa tamang panahon. Basta maghintay ka lang. Wakas! If you like this story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!